At sa oras nito tayo po ay sama-sama mag-aral ng salita ng Diyos. Nahango po sa aklat ng 1 Peter chapter 5 verse 5 to 6. At ito'y pinamagatan ko po na the virtue of humility. In the book of 1 Peter chapter 5 verse 5 to 6, Peter says, "Be clothed with humility, for God resists the proud, but gives grace to the humble. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time." Saglit muna tayo manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, O God, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan, Panginoon. At sa oras na ito, ikaw po ang manguna sa amin, Panginoon, maging sa pagpapahayag ng iyong salita. Lord, Holy Spirit, be our real teacher today, at ikaw po ang manguna sa gawain ito. At Lord, sa lahat ng maabot ng mga nakikinig, Panginoon, even Lord, nanonood sa live stream na ito, Lord, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Buksan nyo ang aming kaisipan, ang aming spiritual ears, understanding, Panginoon, upang maintindihan at maunawaan po namin ang bawat mensahe na ipapahayag mo sa gabing ito. Sa oras na ito, Panginoon, ikaw po ang malugod maluwalhati sa aming mga buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Dito po makita po natin na sabi po ng Panginoon through Peter, na bawat isa sa atin, bawat lingkod ng Diyos, tayo po ay dapat magkaroon po ng humility. Humbleness, yung marunong tayong magpapakumbaba. Tandaan po natin, our God is a humble God. At ang sabi po ng Biblia, God hates pride. Kaya pinalalahanan po tayo ni Pedro na kailangan po tayo po ay magpakumbaba, at tayo kung tayo nagpapakumbaba, ang Diyos po ang magtataas po sa atin. Sabi doon, both young and old can benefit from Peter's instruction. Pride often keeps older people from trying to understand young people, and keeps young people from listening to those who are older. Peter told both young and old to humble and to serve each other. Young men should follow the leadership of older men, who should lead by example. Respect those who are older than you. Listen to those younger than you. And be humble enough to admit that you can learn from others. Dito po makikita po natin na nais ng Panginoon na ang bawat lingkod niya, ang bawat isa sa atin ay marunong po tayong magkinig. Pakinggan natin ang ibang tao. Tandaan po natin, we need them. Hindi po kailangan na ikaw lang ang masusunod. Makikita po natin, kailangan po natin ang ibang tao. We need them. Lalong-lalo na sa pagganap ng gawain po ng ating Panginoon. At paalala nga dito, ikaw mga kabataan, sundin ninyo ang leadership, ang pangunguna ng mga older people. Kaya makita ho natin, kapag nakita nila na yung mga older people ay nakita lang ginawa nila ang tama, sabi po doon, they should follow. Young men should follow the leadership of older men who should lead by example. Kung ang mga older men ay nagtuturo, dapat yung kanilang itinuturo ay ipinamumuhay po nila. At we have to respect, sabi nga respect all the older people, or sabi nga nito, respect everyone. Pakinggan natin ang bawat isa. Maging ang mga kabataan, listen to those younger than you. At ang sabi nga doon, be humble enough to admit that we can learn from others. Ito po yung paalala ng ating Panginoon. We often worry our position and status, hoping to get proper recognition for what we do. But Peter advises us to remember that God's recognition counts more than human praise. Tandaan po natin,
Kumbaga nga mas higit na kinalulugdan ng Diyos yung mga taong sumusunod sa Kanya. At ang sabi nga po doon, maraming tao po sa panunod natin, mas prepare nila ang posisyon, ang status ng buhay para ma-recognize, para mapuri ng tao. But tandaan natin, God's recognition counts more than human praise. Sabi po doon, God is able and willing to bless us according to His timing. Humbly obey God regardless of present circumstances, and in His good time, either in this life or in the next, He will honor you. Mga kapatid, napakahalaga po dito na tayo po ay marunong makinig, marunong magpakumbaba. Do not be arrogant, ang sabi nga po doon. Dahil sa ating pagpakumbaba, pagkikinig, marami po tayong natutunan. Ano po ba ang humility? Humility in the Bible. Kaya makikita po natin kung in literal, sinabing humility, pagpakumbaba, humbleness, yung marunong magbaba. God's, when you are humble, you are free from pride and arrogance. You know that in your flesh you are inadequate, yet you also know who you are in Christ. Kaya ito yung tunay na kahulugan ng humility sa Biblia. Ang sabi nga ng you be humble. You are humble. You must be humble. Kaya kapag tayo humble po tayo, marunong tayo magpakumbaba. At mapagpakumbaba, we are free from pride, arrogance. Alam niyo po ba, maraming tao ngayon, mayabang eh. Maraming tao, alam mo, arrogant. Akala mo sila na ang tama. Akala mo sila yung sikat. Akala mo sila yung marunong. Matandaan po natin mga kapatid, kulang tayo. Marami tayong pagkukulang. At ang lahat na yan ay ang kapunuan ng ating kakulangan ay sa Panginoon lamang. Kaya kung tayo po ay marunong magpakumbaba, sabi nga doon, kapag tayo tunay na tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, Christ is in us. Okay? Pag si Jesus ay nasa atin, yung katangian dapat ng ating Panginoong Hesus ay makita sa isa. At ano ang isang katangian ng ating Panginoon? Yung marunong magpakumbaba. Marunong tayo po magbaba. Humble. Humility. Humble yourselves. Ang sabi po ng ating Panginoon. Tandaan po natin, sa pagpapakumbaba po natin, yung natanggap mga pagpapala. Sa ating pagsunod sa Panginoon na may pagpapakumbaba, may kaakibat po ito na pagpapala. Ano-ano po ito? Ito po yung ating aalamin po sa mga oras na ito. Number 1, the blessings of humility. You will be more likable. In the book of Proverbs 15 verse 12, conceited people do not like to be corrected. They never ask for advice from those who are wiser. Okay? Ang mga tao na marunong magpapakumbaba ay mas lalo lang tinatanggap pagkukorek, pagtutuwid sa mga nagmumula sa mga tao. Kasi marao, pag kinorek, nagagalit of their pride. Pag nagkamali, kinukorek, nagagalit. Kaya kapag ikaw ay marunong ka magpakumbaba, mas lalo kang kinalulugdan ng maraming tao. Why? Tinatanggap mo ang kanilang pagpupunas sa iyo. Mas minsan. Pero tandaan natin, sa sakit na yan, sa pagkukorek sa iyo, tinutuwid ka, pinapalaya ho tayo. Kasi kapag mali ho yung ginawa ho natin at natutunan natin ng tama, alam na natin yung tama, ang tama po ay yung namuhay ka ng tama, ito po yung magpapalaya sa atin. Di ba? Ito po yung magpapalaya. Dahil alam na natin ang katotohanan eh.
Doon sa ginawa mong mali, tinutuwid tayo, at ito na yung tama, ito na yung katotohanan, pinapalaya po tayo mula sa tanikala, mula sa bondage po ng mga bagay na akala po natin tama. Kaya po, sabi nga doon, the truth will set us free. Kaya walang puwang sa atin ang kayabangan. Pride at its root is insecurity. Tandaan po natin yan. You may be afraid that you'll show that you don't know much, but you'll be more likable if you're armed for teaching. Maraming tao na alam ang isang bagay. Nagkukunwari na alay na yan. Pero mahirap po yun. Yung nagkukunwari kang alam. Maraming tao ganun kasi insecure sila. Pero tandaan po natin mga kapatid, isang blessing na nagmumula sa Panginoon kapag tayo marunong magpapakumbaba, you will be more likable. Okay? Maraming tao gusto kanila dahil marunong kang tanggap ng pagtutuwid. Pangalawa, blessings of humility na sa pagpapakumbaba, you will be wiser. Mas lalo tayong maging matalino kasi natuto tayo, tinutuwid tayo, kinukurik tayo, tinanggap natin, at doon po magiging wiser po tayo. Kung tayo dati wise, mas magiging wise po tayo ngayon. Magiging wise tayo. Sabi ng James chapter 4 verse 6, God resists the proud and gives grace to the humble. Praise God. Kinamumuhian ng Diyos ang mga mayayabang, pero ang sabi nga doon, He gives grace. Naranasan ang habag at awa ng tao. Habag ang awa ng Diyos doon sa mga taong marunong magpakumbaba. Humble people are always learning because they're open to correction. Everybody is ignorant on different subjects. That's why two heads are better than one. You don't have life to learn everything from personal experience. Tandaan mo natin yan. It's wiser to learn from the experience of others. The way to do that is by learning to ask questions. Pag kung hindi mo alam, dapat magtanong ka. Huwag magkunwari na alam mo ang isang bagay. Delikado ho yun. Okay? Pag hindi alam ano ang gagawin, itanong po natin. Mas maganda na kaysa magkunwari ka na marunong ka at alam mo ang mga bagay na yon. God hates, sa ibang translation, God hates proud. God resists the proud and gives grace to the humble. Kaya mas lalo at malalim mga bagay na matutunan kapag tayo'y tumanggap ng pagkukurik. Kapag tayo tumanggap ng pagkukurik, that's a sign of being humble. Yung ating pagpapakuha, and we treat others better than ourselves. At kapag ito'y ginawa ho natin mga kapatid, more blessings ang ating mararanasan. Sabi po, the cure for evil desire is humility. Yan ang sabi po ng Proverbs chapter 16 verse 18 and 19. Tingnan po natin saglit. Proverbs chapter 16 verse 18 and 19. Ang sabi po dito, pride goes before this destruction and haughtiness before a fall. It is better to live humbly with the poor than to share plunder sa kalooban ng ating Panginoon. Pride makes us centered and leads us to conclude that we deserve all we can see, touch, or imagine. It creates greedy appetites for far more than we need. We can be released from our self-centered desires by humbling ourselves before God.
realizing that all we really need is His approval. When the Holy Spirit fills us, we see that this world's seductive attractions are only cheap substitute for what God has to offer. Mga kapatid, napakahalaga po nito na malaman po natin ang mga bagay na ito. Dahil tandaan natin, we are still living in a carnal world. Marami pa pong mga bagay na nakapulyot sa ating isipan, sa ating mga desire natin sa buhay. Ngunit tandaan po natin ang sabi nga doon, when the Holy Spirit fills us, na makita ho natin yung mga gusto natin, yung mga attraction dito sa mundong ito. Ang sabi nga doon, they are only cheap substitutes. Kumbaga, malayong-malayo. Kaya nga, may sinasabi po si Haring Solomon doon po sa aklat ng sa Ecclesiastes, makita po natin. Ang sabi niya, meaningless, vanity. Walang kabuluhan ang lahat ng ginagawa ho natin. Walang kabuluhan mga bagay dito sa mundo. Ano lang mayroong kabuluhan? Ang sabi po doon sa Ecclesiastes chapter 12, last 2 verses, makikita po natin, basahin po natin, makikita po natin kung ano yung mga bagay na sinasabi po doon. Now, at sabi nga doon, ito po ang conclusion of the matter. Ecclesiastes chapter 12, starting verse 13. Last 2 verse, ang sabi po doon ng book of Ecclesiastes. Here is my final conclusion from the New Living Translation, binabasa po po. Fear God and keep His command, for this is the duty of every person. God will judge. God will judge us for everything we do, including every secret thing, whether good or bad. Kaya makikita ho natin mga kapatid, ang mas mahalaga yung mga bagay na dapat po ginawa natin sa mundo ito, yung mga bagay na nakakapagbigay kaluguran sa Diyos. At ano po ito? Fear God and keep His commandments. Matakot ka sa Diyos. Ilagay natin sa puso natin ang Kanyang utos, ang Kanyang mga salita, dahil ito ang whole duty ng buong sangkatauhan. Okay? Ang sabi po doon, pangatlong blessings ng humility, you'll have less conflict. Kapag ang isang tao ay marunong magpakumbaba, walang gulo. May gulo man, kunti lang. Kumbaga, kapag ang isang tao ay marunong magpakumbaba, mabilis mapawi ang galit ng ibang tao. Why? Sa pagpakumbaba ho natin, nakakapagsalita tayo ng mahinahon. Pero sad to say, sa panahon natin ngayon, iilan na lang po yung mga taong marunong magpakumbaba. Pero dapat, ang sabi ng Panginoon, you should humble yourselves. Kaya makita ho natin, you will have less conflict. Ibig sabihin, wala kang argumento sa buhay. Anytime you get in an argument, you can know that pride is rearing its ugly head. Kasi kapag hindi tayo nagpakumbaba at pinatulan natin yung galit ng kapwa, alam nyo na ang kahinatnan po dito. Kaya maraming tao ang namamatay, maraming tao ang nasisira ang buhay dahil hindi nila nakontrol ang kanilang galit. Pero kapag tayo mahinahon, marunong tayo magpakumbaba, wala pong gulo at naiwasan po natin ang tiyak na kapahamakan. Okay? But when you approach a situation with humility, you'll have less conflict in your relationship. Why? Tinanggap mo nagkamali ka? Tinanggap mo. Sorry, nagkamali po ako. Hindi na po mauulit. Alam niyo po, isang bagay na pinaalala ng Lord sa akin. Isang bagay na kung saan, o dalawang bagay na kung saan, mahirap gawin ng isang tao. Unang-una, aminin natin na tayo nagkamali. Huling-huli na nga, booking na nga,
nag-aalibay pa. Dapat, signs ng isang lingkod na Diyos ay meron po tayong humility. At isa po dito, na meron kang humility, ay marunong kang tumanggap ng iyong pagkakamali. Kapag tinanggap natin yung ating pagkakamali at humingi ka ng tawad sa iyong pagkakamali, yun ang pangalawang mahirap na bagay na sabihin po natin. Una, aminin natin ang kamali. At pangalawa, humingi ng tawad sa ating Panginoon. O dun sa taong ating nagawan ng kasalanan. Mahirap. Pero alam niyo po, kapag ginawa po natin to, ito po yung nagpapalaya sa atin sa tanikala ng lahat ng sumpa ng kasalanan na ating nagawa. Kaya, kailangan po natin yung humility, yung magiging humble po tayo. Kaya sabi nga doon, you'll have less conflict. Sa mag-asawa, kaya nga maraming nagkakahiwalay eh. Wala pong pagpapakumbaba. Diba? Dapat, kung mataas sa isa, magpakumbaba yung isa. Para po walang gulo. Kaya kapag ikaw ay lingkod ng Diyos at mali ka man o hindi, dapat marunong ka. Kung may argumento, ang sabi nga doon, we have to approach the situation with humility. At kapag ginawa po natin yan, you have less conflict in your relationship. May gulo ng konti, pero dahil marunong tayong nagpakumbaba at umamin sa ating pagkakamali, humingi tayo ng tawad, nandun po. May conflict man konti lang. Pero tandaan po natin, inaayos ng Lord. Dahil nakita niya na tayo po ay marunong magpakumbaba. Purihin po ang Panginoon. Balikan po natin yung blessings. Unang-una, you will be likable. Pangalawa, you will be wiser. At pangatlo, you have less conflict. Makikita po natin mga kapatid, maraming bagay na ginagawa ang Diyos at maraming bagay na gagawin ang Panginoon sa atin kapag marunong tayong magpakumbaba. Okay? In many ways, when it comes to humility, God wants us to be like little children. Bakit? Because little children are teachable. Kaya nga sabi doon sa Matthew 18 verse 2 to 4, makita ho natin. Ano ba sabi ng Matthew verse 18 to chapter 18 verse 2 to 4? Matthew chapter 18 verse 2 to 4, ang sabi po dito, Jesus called a small child over to him and put the child among them. Then he said, I assure you, unless you turn from your sins and become as little children, you will never get into the kingdom of heaven. Therefore, anyone who becomes as humble as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Ano susi? Humble, humility, pagpapakumbaba, gaya ng isang bata. Kaya, bakit po ang bata kasi? Bakit gusto ng Panginoon na maging bata ang ating attitude? Because ang bata ay marunong tumanggap ng pagkukuri. Madali turuan because children are teachable. They are open to learning. They eager to learn. They're not defensive. They don't say, I don't need to learn to walk. I don't need to learn to talk. You cannot teach them anything about reading. Mga kapatid, ang bata po ay natututo kapag tinuturuan po natin. Kaya ang dapat po nating ituro ay yung tama. Kaya sabi ng Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. At sabi po dito sa Matthew 18 verse 2 to 4, we should be like little children. Why? Because little children are teachable. Now, ang tanong ko po sa inyo, tayo po ba'y teachable? Tayo po ba'y tumatanggap ng pagkukuri? O kapag kinukuri ka naman, nagagalit ka? Diba? Minsan sasabihin natin, who you?
Sino ka ba na magkukorek sa atin? Kaya nga kinukorek ko tayo dahil mayroon silang nakitang mali sa atin. At kinukorek tayo hindi dahil na tayo ipapahiya, kundi kinukorek tayo upang maging mas lalo na maging mabuting tao po ang bawat isa sa atin. Okay? Bilang pangwakas, ang sabi ko doon, you have a choice. Will you humble yourselves or will you live in arrogant, prideful denial? Will you be teachable or unreachable? Gaya ng ating binanggit kanina. God is for you. And He will support you as you learn humility. Kapatid, napakahalaga po dito. God is for you. Kung tunay nating tinanggap ang ating Panginoong Hesus, ang sabi ng Biblia, God is with us. Okay? And He will support you as you learn humility. Mga kapatid, kapag ang ating Panginoong Hesus na sa atin, unti-unting magmamanifest sa buhay natin ang true character, attitude ng ating Panginoong Hesukristo. At isa po nito ay yung pagiging humble po natin. Yung humility ng ating Panginoong Hesus ay magmamanifest sa buhay ng bawat isa. Will you be humble yourselves? It's up to you. Nasa iyo po ang pasya. Tayo po'y manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, sa mga kapahayagan na aming narinig sa oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil alam ko po ikaw ang tunay na nagtuturo sa amin. Nais mo, Panginoon, ang bawat lingkod mo ay marunong magpakumbaba. Marunong po kami, Panginoon, tumanggap ng pagtutuwid, pagkukorek sa aming mga pagkakamali. Dahil nais mo, Panginoon, na mas lalo niyo pa kaming gamitin mightily for the glory of your name, O God. Salamat po, dakilang Diyos, sa bawat isa, sa bawat babae at lalaki na nakikinig at naabot ng live stream na ito. Dalangin po namin, Lord, na patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang ingat at gabayan, at ilayo niyo sila, Lord, sa lahat ng uri ng kapahamak at disgrasya. Whatever needs, Lord God, whatever desire of their heart, Lord, you know everything, even sa pagkakataong ito, Panginoon, batid mo, alam mo ang kanilang mga kahilingan. We speak for life, we speak for blessings upon their lives, O God. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong mapagpalang, mapaghimalang kamay. Ipinagkatiwala po namin sa inyo ang lahat ng bagay. We thank you and we glorify you, Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen, amen, and amen.